sa ating pong huli at ikatlong awiting spiritual. Muli po natin buksan ang ating mga spiritual hymn book sa page 358, 358, The Church That Jesus Loves. The church that Jesus loves, sing. There is nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing so dear as His church. Oh, she's His very own ecclesia, which He founded while here on this earth. Oh, come, 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 come to the church. Christ is published. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. In my heart I believe and know most surely she has stood on God's word from her youth, ever holding the scriptures securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church. Christ is published. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, how Satan has tried to overcome her. Oh, how often His right but has failed. With God's banner of love floating over her, evil forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church. Christ is established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Last stanza. Oh, how bright is our future up in heaven, when our Lord calls His church to His side. Oh, great honor to her shall be given, as she stands His beloved, His bride. Oh, come, 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 come to the church. Christ is established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po nating pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon sa Kristo, muli po nating tawagin ang ating mga ngaral. Nasa rin po nangaral kanina umaga sa Pastor Norman Villas. Maraming salamat, Brother Jindel. Muli po nating buksan ang ating pong mga Bible sa Mark chapter 13. Mark chapter 13, verses 1 to 2. Marcos, Kabanata 13, talatang 1 at 2. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version. And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here. And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down.
May God bless the reading of His Word. Ang templo ng mga Hudyo. Yan ang pamagat ng atin pong tatalakayin ngayon pong hapon. Dumako tayo sa panalangin. Muli. Panginoon naming Diyos, banal at kataas-taasan, patuloy kaming nag-aalay at naghandog ng papuri at pasasalamat, patuloy ang aming paglilingkod sa inyo. Naway kalugdan niyo po ang pananambang ito, igawad niyo po sa amin ang inyong pagpapalang espiritual. Dalangin namin ang Holy Spirit po ay gumuhat kumilos sa aming lahat. Prepare niyo po ang mga puso at isipan sa pagtunghay ng inyong mga salita. Ipinapanalangin namin, Panginoong Diyos, na kami kalugdan niyo na mabuksan sa katotohanan at kaliwanagan. Paunawan niyo sa amin ang mahalaga niyong mensahe. At makita din namin, Panginoong Diyos, ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na kalugdan niyo pahayag muli ang iyong sarili sa amin. Lubos pa namin kayo makilala. At ang aming Panginoong Kristo, gayon din ang banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang bawat isang makikinig. Nawa, Panginoong Diyos, bigyan niyo ng kaliwanagan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, ito po aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupuno kayo. May tatanong po ako sa inyo. Gaano kahalaga para sa mga Hudyo ang templo? Ay, ewan ko kung masasagot niyo yun kasi hindi naman kayo mga Hudyo. Siguro dapat tanongin sa mga Hudyo, no? Gaano kaya kahalaga para sa mga Hudyo o para sa kanila ang templo? Ngayon wala na silang templo, ano ang kanilang nararamdaman? Sa palagay niyo kaya? Okay lang sa kanila? Baliwala lang sa kanila? Okay, sabihin na, no ngayon. Ganun kaya? Okay lang ba sa kanila na wala silang templo? Ano ang kahulugan ng templo para sa mga Hudyo? So, yan pong ating tutunghayan ngayon pong hapon at sa ilalim nitong paksa na ating tatalakayin ay una titingnan natin ang kasaysayan ng templo. Ikalawa ay atin pong ay pahayag at paliliwanag kung ano ang kahalagahan ng templo. At magtatapos tayo sa ikatlong punto na kung ano ang kasalukuyang templo ngayon. So ang kasaysayan ng templo, ang kahulugan ng templo, at ang kasalukuyang templo. Nagsimula ang templo kay Solomon. Sa unang mga hari, Kabanata 6, ganito po ang ating mababasa. 1 Kings chapter 6, verse 1. Sabi po dito sa King James Version. Pakinggan niyo po ang pinahayag po dito. And it came to pass in the 480th year, after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month Ziv, which is the second month, that he began to build the house of the Lord. It was Solomon who built the temple. At makikita nyo po rito na tinawag ang templo na house of the Lord. Actually, ito po ay nagsimula sa tabernakulo na ipinagawa ng Diyos kay Moises. Doon sa ilang. Ang tabernakulo po ay itinuturing na sanktuaryo ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng sanktuaryo? Ang sanktuaryo ay isang banal na lugar. Ibinukod para sa isang espesyal na gamit. So ang Panginoon ay nag-utos kay Moses na siya po mismo ang may idea ho niya. Siya ang arkitekto ng tabernakulo na tanging sa kaisipan lamang ng Diyos umiral. Tabernakulo, sanktuaryo ng Diyos. Na ito ay eksklusibong gamit para lang sa Diyos. Tunghayan po natin yung kwentong yan, yung kasaysayan yan sa Exodo Kabanata 25. In Exodus chapter 25, basahin natin ang talatang 8. Yan. So dito po, nagsimula
ang utos ng Panginoon na siya ay ipagtayo ng tabernakulo. Matapos niyang inutusan ang mga Israelita na maghandog, offering, willingly, with his heart. And then, kukunin po yan ni Moses. So, sa verses 3 hanggang 7, binanggit ang mga materyales ng gagamitin sa tabernakulo. And then, sa talatang 8, itong sabi, "And let them make me a sanctuary." It means holy place, consecrated place, sanctuary. Now, for what purpose? Bakit ibinukod? Bakit binanal? That I may dwell among them. So, yung tabernakulo ay tahanan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng sanctuaryo. Tahanan ng Diyos. At sa talatang siya, sabi dito, "According to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle," o tabernakulo, "and the pattern of all the furnishings thereof, even so shall ye make it." Now, dyan sa tabernakulo, bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos. Nung natapos po yung tabernakulo, napuno ng kaluwalhatian ng Diyos itong tabernakulo na kung tawagin ay the Shekinah glory of God. Tingnan po natin yan sa Kabanata 40. Chapter 40 sa talatang 34. Chapter 40 verse 34. Matapos gawin ni Moses at ng mga Israelita yung tabernakulo o sanctuary ng Diyos, ganito ang sumunod na nangyari. "Then a cloud covered the tent of the congregation." Tolda yan, no? Gawas tolda. So, yan ay mobile. "And the glory of the Lord filled the tabernacle." So, anong kahulugan yan? Ibig sabihin nandiyan na ang presence ng Diyos. Yung kaluwalhatian o yung ulap na tumakip doon sa tolda ng kongregasyon, larawan po yan ng presensya ng Diyos. So dito makikita natin talagang literal na tinirhan ng Diyos ang tabernakulo. Kaya nga tinawag yang banal na lugar o sanctuary. It is the dwelling place of God. God actually dwelt in this kind of structure, tabernacle. So, ganun din ang templo. Ganun din ang templo. Actually, si David po ang unang nagnais na gawa ng Diyos ng bahay. Ito ang nasa puso ni David. Paano po nagsimula yan? Nung si David po ay ginawa ng hari ng Diyos at siya'y pinagpala ng Diyos, nagpagawa siya ng bahay niya, House of David. Napansin ni David, siya may bahay, ganda ng bahay niya. Samantalang yung house ng Diyos, yung bahay ng Diyos, gawa lang sa tolda. Kaya para bagang si David ay nakadama ng kaunting hiya. No? Kaya nasa isip niya, nasa puso niya, paggagawa niya ng bahay ng Diyos. Basahin natin po ang kasaysayan sa 2 Samuel, Kabanata 7. Sa 2 Samuel, chapter 17. Tingnan niyo po sa talatang 1. "And it came to pass," verse 1 of chapter 7 ng 2 Samuel, "when the king sat in his house, and the Lord had given him rest round about from all his enemies, that the king said unto Nathan the prophet, See, now I dwell in an house of cedar." Ganda ng bahay niya, made of cedar, matibay. "But the ark of God dwelleth within curtains." Kurtina lang, tolda. "And Nathan said to the king, Go, do all that is in thine heart, for the Lord is with thee." So sinangayonan siya ni Prophet Nathan. Hindi masamang idea, magandang idea. Lahat yan, naisip yan ni David. Wala akong utos mula sa Panginoon. Hindi yung inutusan ng Panginoon si David na magtayo ng templo. Ito ay hangarin ng puso ni David. So, verse 4, "And it came to pass that night, that the word of the Lord came unto Nathan, saying, Go and tell my servant David, Thus saith the Lord,
shalt thou build me an house for me to dwell in? 6. Whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but have walked in a tent and in a tabernacle. Kasi yung tabernakulo, mobile yan eh. So, yan ay pagka inutusan sila ng Panginoon lumakbay, titiklopin nila yung tolda, portable yun eh. And then maglalakbay sila. Pag sinabi ng Diyos, humimpil kayo dyan, tumigil muna kayo dyan. Yo. So, himpil sila, tapos i-install ulit nila yung tabernacle. Tatayo nila ulit yan. Hanggang sasabihin sa kanilang Panginoon, umalis na kayo dyan, at tuloy niyong paglalakbay. Ganun po. Yan. Ganun ang tabernacle. Hindi po permanente. Temporary. Kaya simula noon, wala man lang nakaisip, wala man lang nagsabi na, Panginoon, tatayon kita ng tabernacle. At hindi humiling ang Diyos na ipagtayo siya ng permanenteng lugar ng kanyang banal na tahanan o lugar. Kaya, maaaring kinalugdan ng Panginoon yung idea ni David. After all, ako'y naniniwala na itong hangarin David sa kanyang puso na pagtayuan, paggawa ng Panginoon o ni David ang Panginoon ng bahay na permanente ay galing yan sa Panginoon. Let's continue, verse 7. In all the places in which I have walked with all the children of Israel, spoke I a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed my people Israel, saying, Why build ye not me an house of cedar? Wala. Hindi niya inutos siya. Kaya yan ay nasa puso at isipan po ni David. Yan ang nasa kanyang puso. Actually, pinatotohanan niya ng kanyang anak na si Solomon. Sapagkat si Solomon talaga ang nag-build ng temple. Paano nangyari yun? Si David ang may nais. Nasa puso ni David. Bakit si Solomon ang gumawa? Basahin natin ang kasaysayan sa unang mga hari. Unang mga hari. Alright. Purihin ng Panginoon. Nakarating ating mga kapatid from Bulacan. Alright. In 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8. Tingnan yung talatang 17. Sabi ni Solomon, And it was in the heart of David, my father. So Solomon po nagsasalita yan. So alam ni David that it was in the heart of his father. It was David's desire na gawan, pagpatayo ng bahay o templo ng Diyos. To build an house for the name of the Lord God of Israel. 18. And the Lord said unto David, my father, Whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well that it was in thine heart. So, sinangayunan ng Panginoon. At nalugod ang Panginoon. Thou didst well. Actually, talagang nasa, naman yan eh, counsel ng Panginoon yan eh. Nasa dekreyan ng Panginoon. Okay. Pero, nagsimula talaga sa isang tao na naghangad na gawa ng bahay ang Diyos, David. It was in his heart. Kaya lang ito, verse 19. Nevertheless, thou shalt not build the house. Yun lang. Hindi ikaw ang magtatayo, kundi sino? But thy son, who shall come forth out of thy loins, he shall build the house unto my name. And the Lord hath performed his word that is spoke. At sino yung son? And I am risen up. Sino yan? Solomon. I am risen up in the stead of David, my father, and sit on the throne of Israel, as the Lord promised, and have built an house for the name of the Lord God of Israel. And I have set there a place for the ark, in which is the covenant of the Lord, which he made with our fathers, whom he brought them out of the land of Egypt. See? It was Solomon. Now, the reason why, sinabi rin naman ng Panginoon kay
David kung bakit. Masyado ng tigmak ng dugo ang mga kamay ni David. Disqualified siya Yes. na magtayo ng bahay ng Diyos. Kasi si David, mandirigma yan. At masyado nang natigmak ng dugo ng kanyang mga kaway, ng kanyang mga kamay. Kaya dapat ang magtatayo, yung malinis ang kamay. Yes. At yun ang kanyang anak na si Solomon. Yan. Parang katulad din yan mga kapatid ni John the Baptist at ni Jesus Christ. Si John the Baptist ang naghanda nung itinatag ng Panginoon Kristo ang iglesia. Si John the Baptist ang forerunner. Siya ang naghanda ng mga materyales. Yan. Mga tao, binautismohan niya matapos silang mangagsisi sa kanilang mga kasalanan. He prepared the materials. It wasn't John the Baptist who founded or established the church. It was Jesus Christ. Kaya nung dumating si Jesus Christ, in Matthew chapter 16, verse 18, upon this rock, Jesus said, I will build my church. John the Baptist prepared the materials for the church, and Jesus Christ gathered those materials, and out of those materials, He established His church. So, si Old Testament, si David, si John the Baptist. Si Jesus Christ, si Solomon, si Jesus Christ. Yan. Ganun po nangyari ho dyan. Okay, kaya yun, si Solomon ang nagtayo. And then, meron pong pinili ang Diyos na lugar kung saan itatayo Yes. ang templo. At yan ay ang Jerusalem. Jerusalem was God's personal choice para doon itayo ang kanyang templo. Basahin natin sa 2 Chronicles chapter 6. 2 Chronicles chapter 6. Look at in verse 5 and verses 5 and 6. Ito, kwento pa rin ito ni Solomon. Sabi niya in verse 5, since the day that I brought forth my people out of the land of Egypt, now he was quoting what God, the Lord, said to him. Since the day that I brought forth my people out of the land of Egypt, I chose no city among all the tribes of Israel to build an house in, that my name might be there. Neither chose I any man to be a ruler over my people Israel. But, look at in verse 6, but I have chosen Jerusalem. So Jerusalem was God's personal choice, that my name might be there, and have chosen David to be over my people Israel. Now again, look at in verse 7. Now it was in the heart of David, my father. So si Solomon, kinikwento niya ulit ang naging kasaysayan kung bakit nagkaroon ng temple. Sabi niya, it was in the heart of David, my father, to build an house for the name of the Lord God of Israel. It was in David's heart, but it was Solomon who built it. At nung naitayo na yan ni Solomon sa templong yan, katulad din ng tabernakulo, nanahan ang Diyos. Balik tayo sa 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8. Tingnan niyo po ang talatang Gs. Balik tayo. Unang mga hari, kabanata 8, talatang Gs. And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the Lord. Di ba parehas din doon sa tabernakulo? Nung natapos na yung tabernakulo, lahat ay gawa na, lahat ay maayos na, ganyan-ganyan din ang sinabi. That the cloud filled the house of the Lord. 11. So that the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of the same. Kung ano nangyari sa tabernakulo, ganyan din ang nangyari sa templo. Napuno ng kalwalatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Yan ay larawan, simbolo na ang Panginoon ay nananahan sa kanila. Kaya literal na tinirhan niya ng Diyos. Doon sa gitna ng Ark of the Covenant, yung dalawang cherubim, doon bumababa po yung pillar of clouds.
simbolo na presensya ng Panginoon. So diyan nagsimula ang lahat. Kaya nagkaroon ng templo ang mga Hudyo. Nagsimula yan sa kanilang hari na si David. Umpisa sa kanyang puso. Sa kasawayang palad, yung templong yan ay nawasak. Natapos ang kanilang mga maligayang araw. Winasak ng bansang Babylonia sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. Meron siyang kapitan. Tingnan natin ang pangalan niya. Nakakabulol kasi yung pangalan niya. 2 Kings chapter 25. At dito mababasa natin kung anong ginawa sa napakaganda, marangya, at maluwalhating templo na ipinagawa ni Solomon na walang katulad. Kaya lang, nawasak. 2 Kings chapter 25. 25 verse 8. And in the 5th month, on the 7th day of the month, which is the 19th year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, came, ano yan? Nebuzaradan. Nakakabulol eh. Nebuzaradan. Kaya kung kayo magkakaanak, huwag niyong pangalan ng Nebuzaradan. Captain of the guard, a servant of the king of Babylon unto Jerusalem, and he burned. You see that? He burned the house of the Lord. Matindi. And the king's house, pati bahay ni Solomon, bahay ng mga hari, and all the houses of Jerusalem, and every great man's house, burned he with fire. Hindi lang yan. And all the army of the Chaldeans, verse 10, who were with the captain of the guard, broke down the walls of Jerusalem round. Pati pader. Kaya sinasabi ng Panginoon, Jerusalem shall be trodden down until the times of the Gentiles be fulfilled. Yan ang umpisa ng pamumuno at paghahari ng mga Hintil. 536 BC. So wala na. Yung kanilang templo nawasak. At ang Israel ay nakubkob ng kanilang kaaway at dinala sila sa Babylon. At sila naging alipin doon for 70 years. As it was prophesied by the prophet Jeremiah, prophet Ezekiel, prophet Isaiah. So after 70 years, what happened? There was a king na prepare ng Panginoon para mabigyan ng kalayaan ang mga Hudyo. At ang pangalan niya ay King Cyrus, king na ng Persia. Wala ng Babylon, talo na sila. No? Talo na si Nebuchadnezzar, talo na mga sumunod mga hari ng Babylonia. So, ganun din, ayon sa hula ni Daniel, sumunod ang Persia, Medo-Persia, sa pumuno ni Cyrus. At nabigyan sila ng pagkakataon na may tayo muli o makabalik sa kanilang bayan at may tayo ulit ang kanilang templo. Basahin natin yan sa Ezra chapter 1. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs. Ezra chapter 1. Look at in verse number 1. Now, in the first year of Cyrus, king of Persia, so that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, as prophesied by the prophet Jeremiah, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, maliwanag, that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing, saying, thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth. Ito maganda kay Haring Cyrus. Bagamat siya isang pagan king, kinilala niya ang Diyos ng Israel. At inacknowledge niya na yung mga kahariang nakubkob niya, mga bansang natalo niya, napailalim niya, ibigay yan ng Panginoon. What a king. What a king. Diba? Nebuchadnezzar, hindi ganyan eh. Yung tinignan niya ang kanyang kaharian, ako nagtayo niya. Sa pamagitan ng kapangyarihan at bisig ng aking mga kamay. O lakas ng aking bisig, lakas ng aking kamay. Pero ito, si King Cyrus, no? In-acknowledge niya, bigayan ng Panginoong Diyos ng langit. Tuloy, hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me, alam niya, may utos eh,
He charged me to build him. Yan, ito utos na talaga. Doon kay Solomon, walang utos. Desire lang ho yun ni David. Pero sinangayunan ng Panginoon. Nalugod ang Panginoon. Pero ito talagang utos na. Diba? Build him an house at Jerusalem. Walang ibang lugar. Walang ibang lugar na dapat pagtayo ng templo kundi Jerusalem. Hindi pwedeng Samaria, hindi pwedeng Bethlehem o saan mang lugar, kundi dito lang sa Jerusalem, which is in Judah. Kasi baka may iba pang pangalang Jerusalem eh. Kamali. Yung Jerusalem na nasa Huda. Yan. Maliwanag. At sa pamumuno, verse 3, who is there among you of all his people? So nanawagan si Cyrus. Sino sa inyo? Sa bayan ng Diyos. His God be with him. And let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build, ano tawag? The house of the Lord God of Israel. He is the God, which is in Jerusalem. So may tumugon sa panawagan ni King Cyrus, Zerubbabel and Ezra. Pinamunuan nila ang remnant Jews na galing from exile, na kung tawagin post-exilic exile, na itayo ang templo ng Panginoon. At yun nga, nagawa nila. Tinayo nila yan, kaya naging maligaya sila, naging masaya sila. In chapter 3 verse 8, tingnan natin po. Chapter 3 verse 8, ayan. Tinayo na ang pundasyon ng templo. Now in the second year of their coming unto the house of God at Jerusalem, in the second month began Zerubbabel, the son of Shealtiel. Sino Zerubbabel? Governor ng Israel. Siya yung pinaka-leader nila. And Joshua, the son of Jozadak, and the remnant of the brethren, the priests and the Levites, and all they who were come out of the captivity unto Jerusalem. And they appointed the Levites from 20 years old and upward to set forward the work of the house of the Lord. To make the long story short, naitayo nila. Kaya lang hindi na kasing ganda, karikit ng templo ni tinayo ni Solomon. Walang ginabig. Wala sa kalingkingan, wala sa kalahati. Pero at least, napagtayo sila ng templo. Kaya, now after so many years, hundreds of years, sa kasawayang palad, nawasak na naman yung ikalawang templo. This time, winasak naman ng Roma. In AD 70, sa pamumuno ni Titus Flavius, isang general na later on naging emperor, nilusob niya ang Jerusalem. And Jerusalem was once again trodden down by the Gentiles. Yun yung binasa natin kanina, na naging propesya ng Panginoon. Kita niyo yung templong ito, na gandang-ganda kayo. Ayan ang tao, na pagka talagang maganda, magnificent, gawa nila, gawa ng kanilang bayan, pinagmamayabang, pinagmamalaki. Pero yung kanilang object of pride, binagsak ng Panginoon. Pag ang tao talaga may pinagmalaking bagay, binabagsak ng Panginoon. Yes. Yung Titanic, pinagmayabang ng tao yan eh. Maski daw Diyos eh, challenge pa, hindi daw kaya palubog ng Diyos. O ano nangyari? Dilubog. Tinito rin ng Babel. Pinagmayabang din yan ng mga tao ng panahon. Ano ginawa ng Diyos? Binagsak. Tingnan si John Lennon. Nagmamayabang siya. Mas popular pa daw siya o sila kaysa kay Jesus Christ. Anong ginawa? Patay si John Lennon. He was assassinated. See? Si Marilyn Monroe, napakagandang Diyosa noong dekada 50, Hollywood star. Tinutya niya ang Diyos. Hindi raw siya interesado sa Diyos ng Bible. Patay. Overdose. See? Ayan ang kayabangan ng tao. Kaya huwag tayong magmamalaki. Babagsakan ng Panginoon. Yes. Remember, sabi ng Proverbs, pride goeth before destruction. Maging si Nebuchadnezzar, naging lesson sa kanya ng Panginoon yun eh. Yes. Naalaman ni Nebuchadnezzar, he who walks in pride, God is able to abase.
itong pinagmamalaki ng mga Hudyo na templo nila, ayan, giniba ng Panginoon. Gamit itong mga bansa na lumupig sa kanila. You see? Wasak. Ayan. So ngayon, wala na silang templo. Hanggang ngayon, wala nang templo. Ngayon, ano ba ang kahalagahan ng templo? So dumako na tayo sa ikalawang puntos natin. Ang templo, mga kapatid, yan ay tinaguriang bahay ng Diyos. Nabasa naman natin kanina. Tinawag na House of the Lord God. Literal. Take note, literal na tinahanan ng Diyos. Sa templo ay sinasagawa ang kanilang mahalagang pagsamba at mga paghahandog sa Diyos. Gaya ng sinabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 56, talatang 7. Isaiah chapter 56, dito po sa talatang 7, ganito po ang sabi, Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. So yung house of the Lord God, tinawag ding house of prayer, doon dadalhin yung kanilang burnt offerings, and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for all people. Now, itong mga animal sacrifices, mga ordinances, mga ceremonial laws na ito na dapat nila isagawa, hindi nila pwedeng isagawa yan kahit saan-saan. No? Kailangan gawin nila yan sa Jerusalem. At doon mismo sa templo ng Panginoon. Kaya nga, pag may Hudyo, halimbawa, napangibang bayan, no? At maghahandog sa Diyos, hindi yan pwede maghandog doon. Pupunta siya doon sa Jerusalem. At doon mismo sa templo, doon tinatanggap ng Diyos ang lahat ng mga paghahandog na isinagawa ayon sa kanyang utos. Yun lang. Kaya nga nung time na yan, ang mga hintil, kawawa eh. Wala pang kaligtasan sa mga hintil eh. Kasi hindi naman nila alam yan eh. Yung mga animal sacrifices na yan. At kung alam man nila yan, maghahandog sila sa Panginoon, hindi tatanggapin ng Panginoon. Dahil mismo ang Panginoon pumili ng lugar. Kaya hindi nila pwedeng ihandog yan kung saan. Doon mismo sa Jerusalem at doon mismo sa templo. Yan ang kahalagahan ng templo ng mga Hudyo. Utos yan ng Panginoon. Siya nagsabi ko niyan. Sa templo, isinasagawa. Nakita natin ang panalangin. Dito nasusulat sa Isaiah. Kaya nga doon sa Mateo 21:13, nung nakita ng Panginoon na ang templo ay ginawang commercial area, yung mga Hudyo doon nagbebentahan. Tinaob ng Panginoon yung kanilang mga merchandise, yung mga money changer. Noon pa, mayroon ng money changer eh. Dollar, palit. May money changer na eh. And then ano sabi ng Panginoon? It is written. Ayun, saan naka-written? Isaiah 56:7. Ang bahay ng Diyos, dapat yan bahay ng panalanginan, pero ginawa niyong bahay ng mga magnanakaw at tulisan. Nakita niyo kahalaga ng templo? Diyan sila nananalangin. Lahat ng mga Hudyo pumupunta sa templo. Maging Panginoon Kristo nagpunta sa templo. Ang mga apostol punta sa templo. Doon sila nanalangin. Doon sila naghahandog. Hindi pwedeng maghandog kung saan-saan. You see? Eto. Ngayon wala na ang templo. Paano na mga Hudyo? Paano sila? Kaya ngayon, ang mga Hudyo, sinisikap nilang mabuti na maitayo muli ang templo. Napakahalaga para sa kanila na magkaroon muli ng templo. Alam niyo bang, mula pa noong 1987, sinimula ng kilusang templo ang mga paghahanda para sa muling pagtatayo ng ikatlong templo. At ang mga pagsisikap na makita ito ay maging isang katotohanan sa ika-21 siglo ay naging unti-unting umunlad, nagkaroon na ng progreso. Kaya nga nagbuo sila ng tinatawag na Temple Institute
na isang sangayan ng State of Israel na silang mamamahala para sa pagtatayo ng kanilang templo. At ang mga Orthodox Jews ang pursigido na maitayo yan. Ngayon, tatanungin nyo, bakit? Bakit gusto nila maitayo muli ang ikatlong templo? Sa ilang paniniwala. Una, naniniwala ang karamihan sa mga Hudyo, lalo mga Orthodox Jews, na nakasalalay ang katubusan ng mundo sa pagtatayo ng templo. Sabi ng isang lalaki na nagngangalang Gershom Salomon, hindi Solomon, Salomon, siya po yung direktor ng Temple Mount Faithful, isang organisasyon na nagsisikap na ihanda ang lipunan ng mga Israelita o Israeli para tanggapin at itaguyod ang pagtatayo muli ng templo. Ito sabi niya, makinig kayo. Building the third temple is an act which must be done to complete the redemption of the people of the Bible in the land of the Bible. I cannot imagine an Israeli state or Israeli life in this country without the Temple Mount in the center of this life. You see how significant for them is the temple? Para bang ipinapakita rito na yung templo ang pinakabuhay ng mga Hudyo. Kulang ang buhay nila. Kulang kung wala ang templo ng Panginoon. Na kung tawagin nila ay bahay ng Diyos. Pangalawa, naniniwala po sila sa propesiya na ang buong mundo ay sasamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga Hudyo. Naniniwala sila na ang mga Hudyo ang magiging conduit ng mga bansang hintil para makalapit sa Diyos. Dadaan sila sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo ang mamumuno balang araw sa pagsamba sa Diyos. Para bang hindi makakadirekta ang mga hintil sa Diyos, hindi dadaan sa mga Hudyo. Sila po ang mamumuno sa pagsamba sa Diyos. At hindi yan mangyayari kung wala ang templo. Kaya kailangan nila tayo yan. Ang Jerusalem ang magiging religious center ng buong mundo. Kaya dapat may tayo ang templo. Saan natin makikita sa Biblia? Sa Zechariah chapter 8. Basahin natin. Zechariah chapter 8 verse 20. Yan. Maliwanag yan. Nasa propesiya ni Prophet Zechariah. Zechariah chapter 8 verse umpisa na sa talatang 20 hanggang 23. Ganito ang sabi, ang Jerusalem magiging religious center of the earth. Parang sa mga Muslim, ang religious center ng mga Muslim ay Mecca. So meron silang Mecca, sa mga Hudyo, Jerusalem. At nakita naman natin kung sino pumili ng lugar. Diyos mismo. Personal choice niya. Jerusalem shall be the center of worship. Hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng buong mundo. Alright, sabi dito, thus saith the Lord of hosts, it shall yet come to pass that there shall come peoples, plural, peoples. Ibig sabihin, different peoples, different race. Iba't ibang lahi. And the inhabitants of many cities. Kaya hindi lang mga Hudyo. 21. And the inhabitants of one city shall go to another, saying, let us go speedily to pray before the Lord and to seek the Lord of hosts. I will go also. Maganda, no? Nag-i-invite sila, tayo pumunta sa Panginoon, manalangin tayo. Sana lahat ng Kristiyano ganyan. Sunday, let us go to the house of the Lord. Hindi pinipilit pa, hindi yung paalalahanan pa. Dapat ganyan, may kusa, hanapin natin ang Panginoon ng mga hukbo. Tapos sasagot ka, sige, sasama ako. Yeah. 22. Yeah! Many peoples and strong nations. Take note, plural, nations. Kaya hindi lang ho yan nation ng mga Hudyo.
many nations yan, shall come to seek the Lord of hosts. Saan? In Jerusalem. And to pray before the Lord. Thus said the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew. Kita nyo? Hindi pwedeng wala silang kasamang Hudyo. Yun ang maglilid sa kanila eh. Sa pagsamba. Saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. Ito yung propesiyang pinangahawakan ngayon ng mga Orthodox Jews. Alam nila na sila ang magiging katuparan niyan. Kaya kailangan may tayo templo. Kasi hindi matutupad yung kulang niya kung wala templo. Liwanag ko? Sabi nga ni Rabbi Chaim Richman, siya po ang direktor ng Temple Institute na gumawa ng lahat ng mga ritual na sisidlan. Ginawa na nila yun eh. Yung mga cup, yung mga furnitures, lahat. Yung lampstand, yung 7 candlesticks, etc. Mga palanggana, made of gold, lahat yun. Kung ano yung pinagawa ng Diyos kay Moses, ginagawa nila yun. Inaandanan nila yun. Lahat ng mga ritual na sisidlan na kinakailangan para sa paggana ng templo. At gumagawa upang sanayin ng mga saserdote para sa gawain ito sa inaharap. Ay sabi niya, na mayroong koneksyon sa pagitan ng pangangailangan para sa isang bagong antas ng espiritual na paggamit at ang muling pagtatayo ng templo. Ito sabi niya, ang Shekinah ay lumilitaw lamang sa pamamagitan ng templo. Ang paniwala niya, hindi bababa yung Shekinah glory ng Diyos hanggat walang templo. Kaya kailangan may tayong templo. Kasi pattern yan sa Bible. So para sa mga Orthodox Jews na nakatuon sa muling pagtatayo ng templo, ang kasalukuyang mga problema ng mundong ito at mga problemang kinaharap pati na rin ng mga Hudyo ay malulutas lamang sa pamagitan ng muling pagtatayo ng templo. Kita niyo ang kahalagaan sa kanilang templo. Kaya sinisikap nilang maibalik yan, maitayo yan. At saka mapapansin niyo mga kapatid, no? Sa naging kwento natin kanina, yung kasaysayan ng pagtatayo ng templo, naitayo ang templo sa panahon ng kapayapaan. Nung si Solomon ang nagtayo ng templo, walang gera. Ni minsan hindi ho nakaranas si Solomon, simula nang siya maging hari hanggang siya mamatay, nagginera siya. Peace time, naitayo ang templo. Nung itinayo ang ikalawang templo, peace time din. Nanalo ang Persia laban sa Babylonia. Kaya naitayo templo. Kaya itong ikatlong templo, may tatayo yan sa panahon ng kapayapaan. Pangalawang observation, ang templo ay naitayo sa pamamagitan ng mga prominenteng makapangyarihang leader. Yung unang templo naitayo sa pamamagitan ng haring si Solomon. Yung ikalawang templo ay naitayo sa pamamagitan ng haring si Cyrus. Ay yung ikatlong templo na itatayo nila, sino kaya? Antikristo. Ayon yan sa hula sa Daniel Kabanata 9. Basahin natin mga kapatid. Daniel chapter 9. Hindi pwedeng walang tutulong sa kanila eh. Walang tutulong sa mga Hudyo na isang prominente at makapangyarihang pinuno para may tayong templo. Hindi lang may tatayo yan kung walang tutulong sa kanila. So, itong ikatlong templo, sino tutulong sa kanila? Ito, Daniel chapter 9. Look at in verse number 27. And he, sinong he dyan? The Antichrist, shall confirm, the man of sin, the covenant with many. Sinong many? The Jews. He will confirm the covenant. For how many weeks? 1 week, meaning 7 years.
So peace. No? Kaya lang, in the middle, sabi diyan, in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. In the temple. Patitigilin niya. So, ibig sabihin, sa first 3.5 years, peace. Magagawa ng Antichrist na tulungan ng mga Hudyo na walang kukontra, walang mag-oppose, maski ang mga Palestinians, maski ang mga Arab, papayag. Kaya may tatayo nga yan. Kaya lang, sa kalagitnaan, ang uupo dyan, yung Antichrist. At magdidiman siya ng worship sa mga Hudyo. Ako ang inyong Kristo, sambahin ninyo. At may mga Hudyo, nakakapagtaka nila, may mga Hudyo na maniniwala sa Kanya. Yun yung mga hindi natatakan ng Diyos. Sa kanilang mga noo, yung 144,000. Yun po yung iingatan ng Panginoon eh. Pero may mga Hudyo na naniniwala sa Kanya. Kaya papatay ng Antichrist yun. Magkakaroon ng tinatawag na double cross. Unsehan. So confirm po yan mga kapatid. At wawasakin ulit ng Antichrist ang temple. Wala na naman silang temple. Pangatlo, paniniwala nila kung bakit mahalagang templo. Ang mga Hudyo, hindi po sila naniniwala mga Hudyo na hindi darating ang kanilang Misaya kung wala ang templo. E mahalaga sa kanila na maitayo ang templo. E hanggang ngayon, hindi pa naitatayo. Since 1987 pa yan. E ano na ngayon, 2023. E kasi nga, paano itatayo? E doon sa lugar na dapat ng pagtayuan, nandun ang moske ng mga Muslim, yung Al-Aqsa. At yun pa ang pinagmumula ng lahat ng mga kaguluhan. Kung tatanggalin niya ng mga Hudyo, ay wala na, World War III na. Gera patanin na yan. Ngayon pa nga lang, ginegera na sila eh. Kung bakit tanggalin nila yung templong yun, so paano may tatayuin doon? Karamihan sa mga Hudyo niwala na yun yung lugar kung saan itinayo yung unang templo ni Solomon. Kaya dyan malaki ang role ng Antichrist. Tutulungan sila. Sa galing at genius ng Antichrist, magagawa niya ng paraan niya. Na walang tututol. Kaya lang, tatraido rin naman sila. May masamang balak yung Antichrist. He will cease the oblation. And then, magsisimula na yung abomination of desolation. Wawasasi siya, papabuhin yan. You see? So ngayon, wala na yung templo. Ano na ngayon ang kasalukuyang templo? Ang kasalukuyang templo ng Diyos ngayon ay ang kanyang iglesia. Yeah. The church! Itong dahilan kung bakit si Kristo ay nagtayo ng kanyang church. Nung sinabi niya kay Pedro sa Matthew 16:18, Peter, thou art Peter, and upon this rock I will build my congregation, assembly, ecclesia, church. At yung church na tinayo ni Jesus Christ, tinawag po yung bahay ng Diyos. The house of God. Basahin natin yung 1 Timothy 3:15. Yan. Ito na yung bahay ng Diyos. Iglesia na. 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. And what is the house of God? It is the church, the assembly of the living God, the pillar and ground of truth. Now, take note mga kapatid, ang house of God ay hindi nahuyari sa kamay o yari ng mga materyales. Ang house of God, hindi po yan church building. Yes. Ang house of God ay church. Yeah. Hindi ho church building. Okay? Winasak na nga ang templo, tapos sa New Testament, ang tahanan ng Diyos, building pa rin. Sa Old Testament, building.
Sa New Testament, building pa rin. Mali. Ang church, mga tao yan. Kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo o kay Kristo na nabautismuhan ayon sa katuruan ng Biblia at sila'y inorganisa upang isulong ang dakilang komisyon ng Panginoon. Kalipunan ng mga mananampalataya. Yan ang church at yan ang tinawag na bahay ng Diyos. Ecclesia, assembly of people, redeemed by Christ, baptized, organized to carry out the Great Commission na nagtitipon-tipon sa isang lokalidad, nakikita at umiiral. It's a local, visible assembly existing in a locality. Yan ang church. So kahit walang building, basta nandun yung mga tao na nagtitipon, church yun. At ito pa, ang church o ecclesia, a called out assembly, by the way, huwag nating tatawaging called out ones ang church ha, mali po yun. Ang tamang definition, called out assembly. A church assembles. A church congregates. Don't call something a church that does not assemble, that does not congregate. So there is no such thing as an invisible universal church because it cannot assemble, it cannot congregate. So that's not a church. That's a wrong definition of church. Ang tunay na church nag-assemble and it's in a locality. And it is visible, nakikita. Kailan ba natin nakita ang universal invisible church? Nagtipo. Kaya nga invisible, hindi nga nakikita eh. Mali yun. Visible. Tulad dito, visible. Nakikita tayo ng mga tao, nagtitipon-tipon tayo dito. Yun ang church. Nasa isang lokalidad, tapos umiiral. At hindi yung iglesia na nasa Biblia. Hindi naman umiiral. Na doon daw sila umanib sa iglesia na nasa Biblia. Ang daming iglesia sa Biblia, saan doon? Sa Jerusalem ba? Sa Corinto ba? Sa Galacia ba? Sa Ephesus ba? Saan ba? Hindi totoo yun. Walang ganun. Wala akong nabasa iglesia na nasa Biblia. Ang nabasa ko, iglesia na nasa Jerusalem, iglesia na nasa Antioquia, iglesia na nasa Galacia, iglesia na nasa Corinto, iglesia na nasa bahay ni Aquila, ni Priscilla, na yung panahong yun, talagang umiiral yung iglesia. Kung nabuhay ka ng panahong yun, makikita mo nandoon. Pag nagpunta ka, nandun nga, nagtitipon. Ngayon, wala na. Ito, nandito. Iglesia, napunta na sa Pilipinas. Dito nagtitipo. San Pablo City. Lokal ng San Pablo City. Yan ang church. Yan ang diwa at konsepto ng church. At yan ang tinatawag na bahay ng Diyos. At yan ang tinatawag na templo ng Diyos. Basahin natin ang unang Korinto, Kabanata 3. Tulad halimbawa ng iglesia sa Korinto. Nung panahong yun na sila'y umiiral, nasa isang lokalidad at nakikita, nung sila'y nagtitipon-tipon ng mga panahong iyon, tinawag silang ano? Sabi ni Pablo, unang Korinto 3:16, know ye not that ye are. So, kausap talaga ni Pablo. Mga tao kausap niya, ha? Hindi invisible to. At hindi universal to. Kausap niya talaga. Umiiral kasi. Ano sabi niya? Ye are the temple of God. You see? Sino tong temple of God? Chapter 1, verse 2. 1 Corinthians 1:2. Unto the church of God, which is at Corinth. Tumbok. Nasaan? Nasa lokal ng Korinto. Kaya kung ikaw nabubuhay ng time na yan, magpunta ka doon sa Corinto, makikita mo nandun nga. Hindi totoo yung universal invisible. Kalokohan po yan. Invento lang ng tao yan. Hindi totoo yan. Huwag mo tatawaging church ang isang bagay na hindi naman nakapag-congregate o nag-assemble. Hindi yan church. Ecclesia nga, assembly nga. Alright. Sabi ni Pablo, temple of God. Kayo,
Ang church, temple of God. And that the Spirit of God dwelleth in you. You see? So ano na yung pinananahanan? Ano na yung tinitirhan ng Diyos sa kasalukuyang panahon? The church. Hindi building. Kaya isang malaking kalokohan na yung building daw bahay ng Diyos. Kaya hubarin ninyo ang inyong mga tsinelas. Banal ang lugar. Sino may sabi na yung church, yun yung bahay ng, yung building, yun ang bahay ng Diyos? Mali. Ang banal yung mga tao, hindi lugar. Huwag daw maingay kasi nasa loob daw tayo ng bahay ng Diyos. Ginawa mo ng material ang iglesia. Noon, pwede yun. Sabi ko nga sa inyo, talagang literal na tinahanan ng Diyos ang tabernakulo at templo. Talagang tinawag yan na bahay ng Diyos. Banal talaga yun. Hindi ka pwedeng labas-pasok do. Wala kang authority. Mga saserdote lang pumapasok do. Patayin ka ng Panginoon. Maski nga yung mga saserdote, maski punong saserdote, magkamali lang ang pasok doon. Hindi makakalabas ng buhay yun. Kasi nga bahay ng Diyos yan. Ngayon kung yung church building, bahay ng Diyos. O sige nga. Pag ako ba pumasok dyan, patayin ako ng Diyos? O baka ako patayin ninyo? Patayin ako ng pastor. Trespassing ka. Hindi ko ganun. Ito, tinan nyo, ang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, yung mga tao. Kasi yun yung iglesia. So 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God, which is the church, is holy. Which temple ye are? Napakaliwanag. Hindi yung building. Wala naman silang building eh. O, sige nga, imagine nga, saan sila nagtitipon? Meron ba sila malaking building? May cathedral ba sila noong time na yun? Kaya ang mga iglesia noon, nagtitipon lang sa mga bahay eh. You see? Wala naman silang church building ah. Nauso lang yan eh. Nawala na ang persecution. Kanya-kanya ng pagpatay ng place of worship. Kung tawagin ay building o kaya place of worship. Kaya niliwanag natin yan ha. Ang church, mga tao, hindi building. Okay? Tuloy natin. At yung temple na yan, since na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, yan ay tahanan ng Diyos. Habitation of God. Sa Ephesians chapter 2. Basahin natin. Ephesians chapter 2. Verse 22. Kung sino may Tagalog, pakibasa. Ephesians 2:22. In whom ye also, sino yung ye? Ephesians. The believers. The church in chapter 1. Diba? Yeah. To the faithful in Christ Jesus. The church. The church at Ephesus. Who are the saints who are at Ephesus. Specific, local. Yeah. So sabi rito, o 21 muna, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are built together for an habitation of God through the Spirit. Habitation of God. Tagalog. Tagalog po. Yes. Verse 21, na sa kanya ay ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumago upang maging isang templong banal sa Panginoon. 22, na sa kanya ay itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Napakaliwanag. Ang church ang tinaguriang tahanan ng Diyos. So, wala na yung literal na templo sa Jerusalem. Wala na. You see? Kaya, diyan sa iglesia niyan, majority sa mga kaanib ng iglesia ng Diyos ay mga Hintil. Wala ng mga Hudyo. Majority. Hanggang ngayon.
Majority mga hintil. Ngayon, siguro magandang tanungin natin, bakit nga ba pinahintulutan ng Diyos na mawasak ang kanyang templo? Sa lumang tipan, sa bagong tipan, yung literal na templo, na building talaga. Una, bilang parusa ng Diyos sa mga Hudyo. At yan ay inihula na ng Panginoon. Jerusalem shall be trodden down until the times of the Gentiles be fulfilled. Luke 21:20. Pangalawa, bilang providence na rin ng Diyos, pinayagan na rin. Kasi inaasahan na ng Panginoong Hesus na magkakaroon ng pagbabago eh. Ang Old Testament way ng pagsamba ay babaguhin na. Sabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 21, doon sa Samaritan woman, babaguhin na yung way of worship. Hindi na natin kailangan pumunta pa ng Jerusalem para doon sumamba. Paano? Ibang mga bansa, pupunta pa ng Jerusalem. Next time na lang yun. Sa millennial reign. Mangyayari yan. Pero ngayon, wala. Dito, kahit sang lokal. Kaya nga, ang church ngayon ay mga tao. Local church, tawag natin. Local Visible Assembly of Church. Na pwedeng mag-gather, pwedeng sumamba sa Diyos. Noon, ang mga Hudyo, hindi pwedeng sumamba kahit saan-saan. Kailangan punta sila sa Jerusalem. Yun ang sentro eh. Kailangan may templo. Paano kung hindi nag-iba yun? Pati mga Hintil pupunta ron. Mahal ang pamasahe. Paano yung walang pera? Taon-taon punta tayo, o linggo-linggo punta tayo doon. Ang pera yan. Ano tayo, mayaman? Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Samaritan woman in John chapter 4. Verse 21, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem worship the Father. See? Hindi na kailangan. Kasi bakit? 22, ye worship, ye know not what we know, we know what we worship for salvation of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Hindi mo kailangan maging Hudyo para makasamba ka sa Diyos. Kasi alam ng Panginoon, papasok ang mga Hintil. Dahil ang kaligtasan ay dumating hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati rin sa mga Hintil. Yes. Kaya binigyan din ng Diyos ng kalayaan at karapatan ang mga Hintil na katulad natin na makalapit sa Diyos upang siya ating sambahin. Kahit nasa lokal tayo ng Pilipinas, lokal tayo ng Laguna, lokal tayo ng San Pablo, o doon man sa Bulacan o San Mandato, we can gather together and worship God in spirit and in truth. You see? Ayon sa prinsipyo ng pagtatatag ng iglesia na nasa Biblia. O, ibig kong sabihin, yung iglesyang itinatag ayon sa katuruan ng Biblia. That's what I mean. Okay? Yeah. See? Kaya nga dun sa Matthew 24:1 nung lumabas si Jesus sa temple at sa daan ay lumapit sa kanyang mga alagad, itinuro mga gusali ng templo. Sa talatang 2, nagpropesiya siya sa kanyang mga alagad tungkol sa pagkawasak ng templo. So isa na itong pahiwatig na ang lumang tipan kasamang pagsamba sa templo ay malapit nang matapos. Bago na. Hebrews 8:13. Tingnan natin ang sinabi rito sa Hebrews 8:13. Ito ang kinumpirma at pinatutuhanan ni Apostol Pablo sa mga Hebreyo. Hebrews 8:13. In that he saith, a new covenant he hath made the first old. So new covenant na. Now that which decayeth and groweth old is ready to vanish away. Yun na nga. Nag-vanish na. Dahan-dahan, gradually. Kaya AD 70, binasak natin. See?
Kasi nga mga kapatid, tapos na ang mga animal sacrifices eh. Hindi na yan kailangan. Bakit? Si Jesus Christ ang naging ultimate and final sacrifice. Ayon sa Hebrews chapter 10, 10 to 18. Hebrews chapter 10, verses 10 to 18. Verse 10 muna. But which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Hindi katulad ng mga priest. Sa verse 11, every priest standeth daily, araw-araw, ministering and offering often the same sacrifices ng problema which can never take away sins. Ulit-ulit. Pag nagkasala, ulit-ulit. Pero this man, verse 12, after he had offered one sacrifices for sins, forever sat down on the right hand of God. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Jesus Christ was our ultimate sacrifice. No more. No need for animal sacrifices. When Jesus Christ, by virtue of his death and resurrection, when Jesus Christ died and buried and rose again, the old covenant was abolished. And Jesus Christ established a new covenant. So anong lesson na makikita natin dito? No need of animal sacrifices. No need of rituals para makatanggap ng kapatawaran. Salvation is by grace through faith in Christ Jesus. And that is not of yourselves. Neither it is because of your own good works. Para isang makasalanan ay maligtas, he needs to come to Jesus Christ. Believe on what he did on the cross of Calvary for the remission of his sins. Repent! Repent. Hindi ka maligtas, sarili mo manggawa, ginawa na ni Kristo. And no amount of good works na magagawa ng tao can save him, but only through the works, finished work of Jesus Christ. So you better believe in Jesus Christ in order for you to be saved. Only in Jesus Christ. Nothing more, nothing less. Para maligtas ka mula sa iyong mga kasalanan, kinakailangan si Kristo lang sampalatayanan mo. Hindi ang iyong relihiyon, hindi yung mga mabubuti mong gawa, hindi yung mga panalangin mo, o anumang mga pagsasakripisyo mo, o anumang kabutihang ginagawa mo, hindi, kundi kay Kristo lamang. Tanging siya lamang. Upang ikaw ay makatamo ng kaligtasan buhay ng hanggan. Yan ang lesson dyan. Pangalawa, ang iglesia na ang templo ng Diyos. Kaya sa iglesia isinasagawa, listen, sa iglesia na ng Panginoong Diyos, na tinawag na bahay ng Diyos, habitation of God, ang mga pagsamba, ang paglilingkod, ang paghahandog, ang panalangin. Kaya nga may utos, Hebreo 10:25, huwag ninyong pababayaan ang pagtitipon. Saan ba tayo nagtitipon? Dito. Hindi sa bahay ha. Mas manunod na lang ng live stream. Dito kayo pumunta. Kung kayo taga San Pablo, dito kayo pumunta. Huwag dyan sa bahay. Nandito ang iglesia. Dito nagtitipon. The local visible church. Kaya nga, winasak na ng Panginoon pinaintulot pa, mawasak yung templo Hindi lang dahil sa kasalanan ng mga Hudyo, parusa ng Diyos sa kanila yan. Kasi nga, ang Diyos hindi na nananahan sa mga templo na gawa ng tao. Kaya nga yan ang preaching ni Pablo sa Acts 17:24. God dwelleth not in temples made with hands. Kaya yung mga nagtuturo na ang church building daw is typology of the Old Testament temple, alam niyo ginagawa nila? Bumabalik ulit sila sa Old Testament way of worship. Bumabalik ulit sila doon. Paano yung mga church na walang building?
lalo't hindi pa maganda at magara at komportableng building. Hindi sila pwedeng mag-worship. Halimbawa, yung church, halimbawa tayo dito, nagtitipon, biglang nasunog to. O hindi tayo pwedeng magtipon sa ibang lugar? Halimbawa, sa bahay nila Sister Marlene, o kaya sa bahay ni Brother Jundel. Hindi pwede yan? Kailangan doon talaga sa building na itinayo, na maganda, conveniente, air condition, malaki. Doon lang mag-worship. Sa ibang lugar, hindi na pwede. Ganyan ang ginagawa Yung mga nagtuturo na ang church building daw ay typology ng Old Testament temple. Bumabalik kayo sa lumang tipan. Giniba na nga ng Panginoon ang templo nung panahon Pagkatapos, magtuturo ka ng doctrine na ang temple ay typology ng church building para lamang i-justify pagpapatayo ng church building. Lumalabas na, binubuhay ninyo yung temple worship. Tapos sasabihin pa, nasa bahay kayo ng Diyos. Huwag kayo maingay ha. Huwag nyo gagalawin ang mga gamit dyan. Banal yan. Itong pulpito, banal to. Balik ulit sa Old Testament. Di ba? Hindi yung ganun. Now, sa ating pagtatapos mga kapatid, basahin natin sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Kaya tayo mga kapatid, ang typology ng temple, hindi building, church. Hindi church building, kundi church. Kaya kahit saan pwedeng sumamba ang church. Kahit saan lugar na pinagkasunduan ng mga kaanib ng iglesia. Maganda man ang pinagtitipunan o hindi. Siyempre gusto rin naman natin yung magandang lugar, convenient tayo. Pero hindi ibig sabihin kailangan magandang maganda. Basta komportable lang tayo, hindi naman tayo hirap. Pagka umulan ay nakakasilong tayo, hindi tayo mababasa. Pag maaraw naman, hindi tayo mainitan. Okay yun Hindi kailangan magpatayo ng magarbo. Malaking building. Air condition. Pagamat hindi man tayo against yan for convenience. No? Pero huwag nating sasabihin na utos yan ng Diyos. Hindi. Walang kinalaman ng building. Importante yung church, yung mga tao. Yes. Nasa tama, nasa katotohanan. Amen. Yun, importante. Kasi ang katangian ng bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ay haligi at suhay ng katotohanan. Hindi haligi at suhay ng air condition na building. Hindi haligi at suhay ng maraming miyembro. Hindi haligi at suhay na malaki ang tithes and offerings. Na ang mga miyembro ay di kotse. Kundi ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng buhay na Diyos ay haligi at suhay ng katotohanan. Ano mang iglesia na wala sa katotohanan, hindi yan iglesia ng Diyos. Iglesia ng tao yan. Hindi yan kailanman kikilalanin na iglesia ng Panginoon Jesus. Ecclesiastes, Kabanata 5, Ecclesiastes, Kabanata 5, basahin natin ang talatang 1. May paanyaya dito si Solomon. Sabi ni Solomon, keep thy foot when thou goest to the house of God. And be more ready to hear. Pag nasa house of God ka, be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. You see, Solomon is sending us to the house of God. Now, in the Old Testament, we understand that the house of God is the house of the sanctuary of the Lord. That is the temple. Yan ang tinutukoy dito ni Solomon. Yung temple na ginayo niya. Di ba? That is the place of public worship. But today, in our present time, in the New Testament, it is the church. Go to the house
of God. And what is the house of God in our present time? Kasalukuyang templo ngayon ay ang church. Are you listening? Amen. Do you hear it loud and clear? Amen. Let us go to the house of God. And what is the house of God? It's the church. It's the church. Kung saan sa church doon ipinangangaral ang salita ng Diyos. Doon ang mga mananampalataya ay nag-aalay ng papuri at pasasalamat. Doon ang mga kaanib ng iglesia ay sama-samang umaawit ng mga awiting makalangit bilang pagpupuri sa Diyos. Doon, dinadala nila ang kanilang mga kaloob, ang mga ikapu, ang kanilang mga handog. Doon, sila'y sama-samang nananalangin. Doon, sila'y sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Doon, ang banal na ordinansa ay isinasagawa. Tulad ng banal na puna. Ang bautismo. Yan. Itong matalinong si Solomon, nang makita niya ang maraming walang kabuluhan sa ilalim ng araw, ay itinuro niya ang mga tao sa bahay ng Diyos. Kung saan maaari silang matuto ng higit pa tungkol sa mga walang kabuluhan ng mundo at iwasan ang mga ito. Yan ang nilalaman ng Ecclesiastes. Nakita ni Solomon na dito sa silong ng langit, lahat ng mga bagay sa silong ng langit, sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. At dahil ang mga bagay sa ilalim ng langit, silong ng araw ay walang kabuluhan, tinuturo niya ang mga tao doon sa bahay ng Diyos. Pumunta kayo at doon ituturo sa inyo kung ano yung mga bagay na mahalaga. Higit na mahalaga kaysa sa mga bagay na nakikita dito sa ilalim ng araw o silong ng langit. At doon matuto kung saan matatagpuan ang tunay na kaligayahan na walang kabuluhang hinahanap ng mga tao sa mga bagay na nilikha lamang. Wala dyan ang tunay na kaligayahan. Andun sa bahay ng Diyos, sa kanyang mga salita. Si David, nung siya'y nalilito, ay pumasok sa santuaryo ng Diyos. Basahin natin ang Psalm 73:17. At anong nangyari nung siya'y pumasok sa santuaryo ng Diyos? At alam naman natin kung ano santuaryo ng Diyos nung time na yun. Templo. So ngayon, ano santuaryo ng Diyos? Church. Nung si David ay nalilito, ang dami niyang tanong. Anong ginawa niya? Ito, Psalm 73, verse 17. Until I went into the sanctuary of God. Ano nangyari? Then I understood their end. Naintindihan ko na. Mga kapatid, kung gusto mo maintindihan ang kalooban ng Diyos, maintindihan mo mga nangyayari sa buhay mo, maintindihan mo kung anong dealing ng Diyos, maintindihan mo kung anong nangyayari sa mundong ito, pumunta ka sa bahay ng Diyos, doon paliliwanag sa iyo. Doon ang Diyos mangungusap sa iyo. Doon ipahayag sa iyo ng Diyos. The church. Tinanong ko kay kanina, bago ko nagsimula, gaano kahalaga ang templo para sa mga Hudyo? Ngayon, tatanungin ko kayo muli, gaano kahalaga para sa inyo ang iglesia? Okay lang ba walang iglesia? Okay lang ba na hindi ka kaanib ng iglesia? Wala kang pakialam? Hindi ka makonsensya? Wala kang church na dinadaluhan? Samantalang tinayo yan ni Kristo, pero para sa iyo, gaano kahalaga sa iyo ang iglesia? Yan ang tanong. Alam niyo bang sa kasalukuyan, posible at maaaring mawala ang iglesia? Itong iglesia ito, maaaring mawala. Maaaring mawala ito. Maaaring bukas makalawa, wala na tayong dadalawang church. Bakit? Tinanggal na ng Panginoon ang kandileryo.
Sapagkat ang Panginoon nagtatanggal ng kandeleryo. Yan ang banta niya sa iglesia sa Ephesus. Na pag hindi sila nagsisi sa kanilang kasalanan, iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig, sabi ng Panginoon, tatanggalin ko ang inyong kandeleryo sa kanyang kinalalagyan. At ano ang kandeleryo? Iglesia. Ano ibig sabihin niya? Pwedeng mawala ang church sa isang lugar. Dito sa San Pablo, pwedeng mawala ang tunay na iglesia ng Panginoon. O kaya ay napalipat ka sa ibang lugar, wala kang magagawa, ay walang church doon. Tanong ko sa iyo, okay lang ba sa iyo? Wala kang church? Kung totoo kang Kristiyano, matitiis mo yun, wala kang church? Saan ka makikinig ng pangangaral sa salita ng Diyos? Saan ka sasamba? Saan ka aawit? Diyan sa bahay mo. Eh, hindi church yan. Ikaw lang mag-isa eh. Gaano kahalaga sa iyo, church? Sa kasalukuyan, may possibility mawala ang iglesia. Paano kung mawala ang iglesia? Tanong ko sa iyo, okay lang ba sa iyo? Kaya habang may iglesia, mga kapatid, pahalagahan natin. Susuportahan natin ang church ng Panginoon. Pasalamat nga tayo, may church eh. Samantalang iba napunta sa lugar na walang church. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng Sabat, araw ng pananambahan, wala silang madaluhan. Okay lang ba yun? Samantalang ito, nandito, church, so, tapos binabaliwala natin, hindi natin pinahalagahan. Baka tanggalin ito ng Panginoon. Baka ako una siguro tanggalin ng Panginoon dito. Wala ng pastor. Isusunod niya, uti-uti mga miyembro, mawawala na. You see? Pwedeng tanggalin sa kasalukuyan. Pangalawa, sa hinaharap, in the future, mawawala ang iglesia ng Panginoon dito sa lupa. Kailan mangyayari yan? Pag kinuhan ng Panginoon. Mawawala. John 14, di ba? Sabi ng Panginoon, I will come again and take you to be with myself. Kukunin ng Panginoon ang kanyang church. Yung turo natin, rapture. At pag nangyari yan, wala ng church sa lupang ito. Pati yung Holy Spirit, aalisin na rin. Actually, aalisin nga yung Holy Spirit eh. Basahin natin 2 Timothy. 2 Timothy, chapter 2. I'm sorry, 2 Thessalonians. Hindi pala Timothy. 2 Thessalonians. Gusto lang pag-isipan nyo ito, mga kapatid. Naman tayo ay overtime na. Okay. Kala ko may lang itong message. Napahaba. Tingnan nyo yan ha. Sa verse 7 of ang konteksto nito, lilitaw ang anak ng kasalanan. Man of sin, be revealed. In verse 3. The son of perdition. Kalaban siya ng Diyos. Itinataas niya ang sarili bilang Diyos. Gusto niya siya'y tawaging Diyos at gusto niya siya'y sambahin. At uupo siya sa verse 4, seated in the temple of God. Ito yung kanina, binanggit nating desolation. Abomination of desolation. Showing himself that he is God. 5, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. And now you know what, ang sabi rito sa King James, withholdeth or restraineth. Kaya hindi pa nahahayag itong man of sin, the son of perdition, kasi may nagre-restrain pa sa kanya. Restrainer of the man of sin. Pero itong restrainer na ito, tatanggalin yan. Tingnan nyo, verse 7, for the mystery of iniquity doth already work. Only he who now will let, or in my transliteration, only he. Bakit he? See? Hindi naman pwedeng tumukoy sa tao to.
Wala namang taong may kapangyarihan na i-restrain itong man of sin. So, pag tinignan niyo sa mga komentary, majority, yung Gideon tumutukoy sa Holy Spirit. Kasi siya ngayon ang gumagawa ngayon eh. Panahon to ng banal na Espiritu, the Spirit of God. Di ba? E nasa ng Spirit of God? Di ba nabasa natin kanina? Habitation of God through the Spirit. So nasa ng Spirit of God? Nasa church. E tatanggalin yung Spirit of God. Yan. Until He be taken out of the way. So pag tinanggal yung Holy Spirit, siyempre kasama yung church. Walang naman iwan niya yun. Di ba? Siya ang Spirit of Truth. Siya ang nag-guide sa church into all truth. Kaya pag tinanggal siya, kasama church. Pag tinanggal na siya, kasama church, ayan. Verse 8, and then shall that wicked one be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. So there will come a time na wala ng church sa lupang ito. Church na ni Antichrist. Gusto mo dun matin? Wala na. Wala nang preaching, wala nang teaching of God's Word, wala nang singing, pag Sabbath day, the Lord's Day, wala na. Kaya yung mga sanay sa ganyan, maligaya na kayo. Matutupad ang inyong kagustuhan, matutupad ang inyong pangarap na hindi ka nagigising ng maaga pag linggo. Kasi wala na ang church. Gaano kahalaga sa iyo ang church? Kaya habang may church pa, mahalin mo. May God bless the message. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming natunghayan. Salamat po sa kagandahan ng iyong mensahe. Talagang napakaliwanag, yung ng pagpapala, paalala, babala, tanda ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa Iglesia. Salamat, tinalugdan niyo na kami mapabilang sa Iglesia ng Panginoon Jesus. At ito'y isang dakilang pribilehiyo. Huwag sana namin sayangin. Mahalaga namin ang Iglesia, kahit ito'y munting kawan lamang, mumunting Iglesia ng Panginoon Jesus. Subalit ito na may haligi at suhay ng katotohanan. Marami sa mga mananampalataya, walang iglesia. Wala silang mga daluhan. Hindi sila kasama ng mga banal sa pagsamba, paglilingkod, pagpupuri. Hindi sila kasama. Kaya napakapalad namin, privilege kami, Panginoon Diyos. Kaya sana'y maintindihan ito ng mga miyembro ng kahalagahan na makabilang sa asembleya ng Panginoon Diyos. Handa niyo po kami, Ama, para sa banal na hapunan, gawin po kaming karapat-dapat. Tuwing alalahanin namin ang kamatayan ng aming Panginoon Diyos, kami po ay maantig sa kadakilang kanyang ginawa sa mga pagsasakripisyo niya para sa aming kaligtasan. Kung sa ganun, O Diyos, kami ay magpapakatapat sa aming Panginoon Jesus, paglilingkuran namin siya habang kami ay mabubuhay. Palain po kami, aming Diyos. Sa ganun na pangalan ng Panginoon Jesus, ito po ang aming dalangin. Tayo po'y dadako na sa ating banal na hapunan. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating puso at isip. Maupo muna.